natin pag-uusapan. Nako, magulat kayo dito. Ano nga ba ito? Sarah, nahuling nagsinungaling. Huli pero hindi kulong. Bakit? Ang sabi niya, pagkatapos mga kababayan, na itinanggi ng Australia na hindi nila tanggapin si Digong sa Australia. Bago ko i-play ang ipakita, mga kababayan, yung sabi ni Sarah. Bago ko ipakita dito mga kababayan at basahin, ano bang narinig ninyo kay Sarah nung tumayo siya doon? Sa Australia. Patungkol sa interim release ng tatay niya. Ang sabi ni Sarah, isa ang Australia sa pinipilian na interim release ang tatay niya. Isa ang Australia na pipilian para doon dalhin ang tatay niya pansamantalang laya. At pumunta siya doon, nagbakasakali na makausap niya si Foreign Minister Wong. Pero ngayon, mga kababayan, biglang binalita, Australia ayaw tanggapin si Digong. Bakit nga ba mga kababayan ayaw tanggapin si Digong? Ano nga ba ang kadahilanan? Eto na mga kababayan. Ito po yung kadahilanan ng Australia kung bakit ayaw nilang tanggapin si Digong. Bakit? Meron kasing isang Australian nun na missionary na pinuna ang war on drugs ni Duterte at pinadeport niya. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito po ang kadahilanan. Merong isang Australian non-missionary o isang madre, pinuna ang war on drugs ni Digong na hindi maganda yan sa batas ng Diyos. Ang ginawa niya, pinalayas niya ang madre, pinabalik niya sa Australia, minura pa niya. Minura pa niya. So ito, basahin ko mga kababayan, kung bakit ayaw ng Australia kay Digong. Isa ba naman sa kapwa nila Australiano, murahin mo at palayasin mo? Yes po, Ma'am Lilito Nini. Kasunod ng pagtanggi ng gobyerno ng Australia nitong Hunyo 27 na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapagbigyan ng hinihiling nitong interim release, napabalik tanaw ang mga netizen sa kwento ng Australian nun or isang madre na saglit na ipinakulong tsaka pinadeport ni Duterte noong 2018 dahil sa pambabatiko sa kanyang war on drugs. Kita niyo? Isang madre pinakulong dahil binatikos ang war on drugs. Kasi maraming patay. Ayan po. Dahil sa pambabatikos sa kanyang war on drugs. Ang madre si Patricia Fox ay 72 anyos nang aristuhin mula sa isang kumbento sa Quezon City noong April 16, 2018. Tsaka magdamag na nakakulong sa detention facility ng Bureau of Immigration. Sa huli, kinansila ng missionary visa Fox hanggang tuluyang mapaalis sa Pilipinas noong Nobyembre 3 ng parehong taon. Inakusahan si Fox ng Duterte administration sa pakikibahagi ng mga illegal na kilos protesta at pagpapahayag umano ng mga bagay laban sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagpuna ng madre sa war on drugs. Makalipas ang 7 taon, tinanggihan ng Australia na tanggapin si Duterte. Ngayon ay 80 anyos na ang nakakulong sa The Hague, Netherlands sa kanilang bansa kaugnay ng interim release na hinihingi niya mula sa International Criminal Court or ICC. Ayon sa Australia, hindi nito kinukonsiderang maging host country para kay Duterte na nahaharap sa crimes against humanity dahil sa kanyang drug war. Ang krimen ng dating binatikos ng kababayan nilang si Fox nitong taon na nakaraan. Yun po ang kadahilanan, mga kababayan, na kung bakit hindi tinanggap si Digong dahil sa pinakulong nila na isang Australian missionary na madre. Di ba? Yun, mga kababayan. Kasi nangialam daw sa war on drugs. Madre yun
Ayon sa Biblia, hindi ka pwedeng pumatay. Diyos lamang ang may karapatang kumitil ng buhay. Hindi ka Diyos. Demonyo at diablo ka. Hindi ka santo na para pagpiestahan ka ng mga bobong suporter mo. Mga bobo. Yeah. Oh. Yun, mga kababayan. At ito na nga, mga kababayan. Kita nyo naman. Oh. Yun ay tinanggihan si Digong dahil sa record naman siguro. Hindi nyo naman yan siguro maitanggi, mga kababayan. Hindi nyo yan pwedeng mapagtakpan. Kasi bakit? Hindi po tulog ang taong bayan. Hindi tulog ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung anong kabulastugan. Tapos ngayon, hihiling ka? At sasabihin mong isa sa mga bansa na lilipatan ng ama mo. Minsan nang merong Australian National pinakulong ng ama mo. Yan. Nako. Mga kababayan, kung sino man nanonood sa aking DDS ngayon, umiyak na lang kayo. Wala akong pakialam sa inyo. This is my life. And then you can do whatever you want to do. This is a free country. You can make your own life. Di ba? And tigilan nyo yung pakikipag-comment dyan. Dagdag lang kayo sa views ko. Dagdag lang kayo sa kikitain ko. My God. Kasi nga bobo nga kayo. Mga DDS. Ipinadeport ng administrasyon ni Duterte, President Rodrigo Duterte, ang Australia na madre na si Patricia Fox, 72 anyos, dahil sa pambabatikos sa war on drugs. Tumanggi ang Australian government na maging host country sakaling mapagbigyan ng interim release si former President Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan. Yan po ang kadahilanan. Digong tinanggihan ng Australia, kwento ni Patricia Fox na ungkat. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Am I right? Ngayon, mga kababayan, bukod dyan, sa kwento na yan, eto na, mga kababayan. Wait lang Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, si Sarah. Eto naman, kay Sarah naman tayo, mga kababayan. Alam nyo ba, napakasinungaling talaga niya? Sabi ni Numisides Pakanya, punta ka dito sa Davao. Putang ina, wala akong time pumunta dyan. Baha, ang pangit ng lugar nyo. Amoy tae, libre swimming pool, putik naman. Tang ina. Suluhin nyo yung Davao, pangit na lugar. So ito, ang kasinungalingan ni Sarah, mga kababayan. Sabi niya, wala daw siyang sinabi na isa sa pagpipiliang bansa, ang Australia, isa sa pupuntahan niya ay ang foreign minister na si Wong. Ito na, basahin natin. Pagkatapos tanggihan ng Australia si Digong, laban bawi na si Sarah. Sinungaling talaga. Ito, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang aplikasyon ang mga abogado ng amang dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging host country ang Australia sakaling mapagbigyan ng interim release na hiling ng depensa mula sa International Criminal Court. Sabi niya yan I would like to clarify that the defense team of President Duterte was reached out to the Australian government to discuss about the interim release. There is no application from former President Duterte, the interim release in Australia, sabi ng BP sa mga pahayag niya sa isang chance interview sa Samal nitong Biyernes, Hunyo 27. Ito ang paglilinaw ng Vice Presidente kasunod sa pahayag ng gobyerno ng Australia na hindi nito tatanggapin ang 80 anyos na dating Pangulo sakaling pagsamantalahang palayain ng ICC at hindi rin daw ikinukonsidera ng Australia ang posibilidad na iyon. Ang latest statement ni BP Sara ay taliwas sa una niyang sinabi sa mga mamamahayag sa Melbourne. Ito nga pakasinungaling kasi. Kala niya siguro walang nakabideo. Linlangin mo pa yung tao. Okay lang sana kung si Digong ang sinabihan mo yan, makakalimutan after 3 days. Si Digong kasi may Alzheimer na, malapit na yan, di na nga makapaglulo okay lang, so Digong ang kinikwentuhan mo, Australia. Tapos, hindi ka tanggap pa. May nasabi ba ako sa'yo ganon? May sinabi ka sa media, naka-record yan. Ang latest statement ni BP Sara ay taliwas sa una niyang sinabi sa mamahayag sa Melbourne noong Hunyo 22 na kabilang ang Australia sa list of country that are considered by the lawyers ng dating presidente. Di ba? Napakasinungaling talaga. Napakasinungaling talaga. Anong una niyang sabi?
Australia in the list of countries that are considered by the lawyers. Ayan o, yan ang sabi niya. Putang ina, pakasinungaling. Tapos yan gusto yung presidente. Sinungaling. Parang si Digong lang yan. Pag na-corner, idadaan sa kwento. Tapos biglang sabi, there is no application from former President Duterte for interim release in Australia. Putang ina. Yeah? Orlando, patayin mo yung pamilya mo. Mga bobo kayo, dadami pa kayo, mga didi sa bobo. Tignan mo. Unang sabi niya, Australia, isa sa pinagpipilian. Nakausap ko ng abogado ng tatay ko. Kung sakaling mapabigyan ng interim release, Australia ang isa sa pinagpipilian. Tapos, biglang sabi, wala pong ganun. Never naman pong nag-apply ang legal team ng tatay ko sa Australia at never ko namang sinabi. Putang ina. Kakayabang-yabang mo lang. Baka ang naalala niya, yung tulay lang ng Macau to Hong Kong na mahaba na 200 kilometers. Kasi bakit daw ginawang tourist spot ang tulay ng San Juanico na dapat gawing tourist spot ay yung tulay mura Hong Kong papuntang Macau. Grabe ganyan. Sir, yung tito mo sa Kumilik, Mandarambong, di kasuhan ninyo. Diba? Mag-file kayo dun sa Kumilik, kasuhan ninyo kung Mandarambong. Ilabas yung ebidensya na IT-IT. Kung hindi nyo may pakita yung IT-IT, ibig sabihin, kwentong barbero yan, katulad kay Sarah. Ang sabi niya, Australia ang isa sa pinagpipilian. Tapos ngayon, nung tinanggi na ng Australia, ang sabi, walang ganun Mars. Alam mo, John Lee, huwag ka na magmura dyan kasi kahit magmura ka dyan, DDS ka pa rin. Ang definition ng DDS, bobo, tanga, inutil, uto-uto, pangit, mahirap, walang pera. Yan ang definition ng DDS. Mga bobo, mga uto-uto, mga tanga, mga inutil, mga hampas lupa, mga mahihirap. Bakit? Saan ba kayo nakakita ng DDS na mayaman? Tangina, kung mayaman ka, hindi ka nagpagod sa social media, kaka-comment mo dyan, dapat inuna mo yung mga proyekto at negosyo. Diba? Kaya nga kami nandito kasi hindi kami mayaman Kaya mga DDS, ngayon patunay na bobo kayo. Bakit? Pagkatapos ng pagmumurahin ko kayo at sabihin ko sa inyong, hindi makalabas si Digong putang ina niya, nanonood pa rin kayo sa akin. Kasi nga bobo kayo. Hindi nyo ba alam mga DDS, the more na mag-comment kayo dyan, the more na manood kayo dyan, kumikita ako. Pero kayo na nag-comment dyan, minura ko ng mga putang inang DDS, mga pangit ang lahi, walang kita, nagastos pa kayo ng wifi, nagastos kayo kuryente, paano pa nga magka-wifi, mahirap nga, load lang, unli 50, 3 days, putang ina, DDS. Huwag na kayo makipaglaban. Kung makasabi kayo sa akin bugok, DDS naman kayo. Alam nyo sa totoo lang mga DDS, huwag na kayo makipaglaban sa akin. Kasi kahit anong gagawin yung pakipaglaban sa akin, bobo pa rin kayo. Hindi kami mananalo sa inyo kasi bugok nga kayo. Alam nyo, yung sinasabi nyo, malapit na ako magilit kay makauwi na si Digong. Make sure na buhay. Kasi pag nakauwi yan, tapos patay, putang ina, di na ako magilit. Bakit? Patay na At saka, ang sabi ko, katapusan ng 2025. Kung hindi makauwi yan ng 2025, December 30, kasi yung 31, 2026 na yun putang ina, wag na kayong mangarap makauwi pa yan. Di ba, Papa Cho? Wag na kayong mangarap makauwi pa yan. Putang ina. Si Sarah nga, ilang beses na bumalik doon, ilang beses na kayong pinag-uuto at ginawang tanga. Tatay ko makauwi sa birthday niya. Tatay ko malapit nang makauwi. Sabi pa nung pangalawang asawa, daghan kayong salamat. Walay makapugong na bangag. Walay kinsang bangag na makapugong. Nakauli ba? Wala pa rin. Putang ina. Tigil nyo na yan. Alam nyo yung pag-aantay ninyo na magilit ako, makauwi si Digong, magtanim kayo ng kamote. Bakit? Yung kamote,
Simula dapat nung kinulong si Digong, nagtanim kayo ng kamote, 3 months na, di ba? 100 days na. Yung kamote sana ngayon may bunga na. May laman na sa lupa, nangugat na. May na-harvest na sana kayo. Yung pagkakulong ni Digong, kung nagtanim ka ng kamatis, after 45 days, yung kamatis may bunga na. Di ba? Si Digong, nakakulong pa rin. Putang ina niya. OFW 127, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Wala na pag-asa. Kung makauli man yan si Digong, nakagarapon o di kaya nakakabaong. Putang ina. Sabi nga ni Sara at ni Bulong, ni Wang nakaayo si Digong. Isang bulate na lang siguro kulang pumirma, mamamatay na. Dead end na, sabi ni Kakopi. Dead end na si Digong. Bilang ng araw.